Hello world, it's me Doji. Welcome back sa aking YouTube channel guys. On our previous video, pinag-aralan natin kung ano yung mga comparison or relational operators. So ngayon ang pag-aaralan naman natin is yung tinatawag natin na logical operators. So ano-ano ba yung mga logical operators at paano siya ginagamit, saan siya ginagamit at ano yung mga example niya. So without further ado guys, para ma-demonstrate natin sa inyo ng malinaw, so open na natin yung ating code editor. So ang gamit ko ngayon guys is yung Visual Studio Code. As you can see, eto na tayo. So blanco na naman siya kasi gusto ko familiarize kayo dun sa coding, okay? So again, magko-code muna tayo bago ako paliwanag. Dahil C++ yung gamit natin, so hashtag include na naman tayo. Tayo stream, tapos using namespace, ganyan, std, and then yung ating integer, yung ating main function na kailangan mag-return ng integer, tapos curly braces, sa loob niyan yung ating code. Sa dulo, maglalagay tayo ng return 0. Bago tayo mag-code yan, papaliwanag ko muna ng kapiraso sa inyo. Ang topic natin ngayon is yung tinatawag natin na logical operators. So, ano ba yung logical operators? Logical. So, paano ko ba ipapaliwanag yung logical? Ganito yan. Meron tayong tatlong klase ng logical operator na ginagamit sa ating C++. So, meron tayong N na tinatawag. Yung code na ginagamit niyan kapag ka N is ganito. Dalawang N. Ito yung code. Tapos, meron pang isa yung OR. So, parang lang English language, di ba? Tapos, yung code na ginagamit dyan is, tawag dito is vertical bar. Kung makikita niyo yung vertical bar, katabi yan nung backslash. Pag dalawa niyan, ang tawag dyan is OR. Tapos, yung not. Not. So, yung not, guys, ganito yan. So, exclamation point lang yung not. Diba? Napakasimple. So, yan lang yung tatlong logical operators na ating gagamitin. So, paano ngayon ito ginagamit? Anong logic behind these logical operators? Gagawa ako ngayon ng mga lalagyanan nila. So, kapag ang gagamitin natin is logical operators, guys, parang kagaya ito ng comparison. Anong ibig ko sabihin, guys? Nag-expect din tayo ng dalawang sagot dito. It's either true or false. Ngayon, true or false yung aking gagamitin na variable based sa mga napag-aralan natin. Kapag ka ang ating variable is true or false, anong data type, diba? Hindi integer, kasi sa integer, number ang laman. Pagka true or false ang laman, syempre, boolean. Okay? At ito yung kanya code, bool. Okay, kung natatandaan ninyo. For example, gagawa ako ng, sabihin natin, meron tayong dalawang variable. Isang coffee, ang kanyang, is true. Tapos, meron din tayong isa pang variable, sabihin natin, milk. Kanyang value rin is true din. Tapos, yung ating pang output, so, syempre, boolean din yun. So, sabihin natin given. Okay? Tapos, ilagay ngayon natin yung dalawang variable natin. So, yung variable natin is si coffee. And, gamitin natin yung isang logical operator. Ito muna. And, milk. Tapos, end of the statement. And then, i-print ngayon natin. Character out. Character out. Alin ang ika-character out natin? Yung given. Kasi nandun yung final result. So, mamaya papaliwanag ko Tandaan nyo lang muna yung ginagawa natin. Okay, magmadali. Okay. So, ngayon guys, as you can see dito, nag-declare ako ng dalawang variable. Kape at saka gatas. Tapos, nag-declare pa ako ng isa pa, yung given, kung ano yung binigay. Tapos, doon natin ilalagay ngayon yung ating mga logical operators para makita natin kung ano yung result as maintindihan natin kung ano yung ginagawa. Okay? Ito yung output. So, ngayon, sabihin natin nang hingi ako sa'yo. Sabi ko, pahingi nga ako ng coffee and milk. Diba? N yung ginamit ko. Ibig sabihin yan, kapag pinrin ko yung given, binigay mo sa akin yung coffee and milk. Pag niran ko yan, ang makukuha kong sagot is true. So, 1. Okay? Diba? Pag true or false sa C++, 1 or 0. Okay? True yung nakuha kong sagot. Bakit true? Ganito yan, guys. Kapag ang ginagamit nating logical operator is N, okay? Para maging true yan, kailangan both of the statements are true. Diba? Dapat yung coffee at saka yung milk, parehas true yan. Okay? Yan yung ginagawa ng N logical operators. Kapag parehas silang true, binigay mo sila sa akin parehas, makakuha ako ng sagot na true. Kasi ang hinihingi ko sa'yo, coffee and milk. So, dapat both statements are true para makakuha tayo ng true. Okay? Kasi kapag kasabihin natin, nanghingi ako sa'yo, coffee and milk, tapos ang binigay mo lang sa akin, coffee true, binigyan mo ako ng coffee. Pero yung milk, di mo ako binigyan. Ginawa mong false. Save natin. Pag ang binigay mo lang sa akin is coffee lang, tapos yung milk, false na. Tapos niran ko to. Ang makukuha kong sagot is hindi na 1, 0 na, false. Okay? So, bakit 0 na nakuha ko? So, guys, yung sequence ng topic nga pala natin ngayon is based doon sa PDF na ginawa ko. So, meron akong PDF na ginawa na I really think magiging useful sa inyo kapag nag-aaral kayo. So, sa PDF na to, guys, nakalagay yung summary ng explanation ko. Also, naglagay din ako ng mga code snippets. Yung mga code na ginamit ko dito sa pagbablog. Na I really think maganda na meron ka nito habang nag-aaral ka ng programming. Dahil kung sa video ka lang manonood, medyo nakakapagod mag-backward and forward. So, mas maganda meron kang kopyahan. If you want, pwede mo siyang i-download
manood na dyan yung link sa description sa baba, okay? So, bakit 0 na nakuha ko? Kasi guys, isa lang dito sa dalawa ang false. Automatic false na yan. Lalo na kung parehas false. Bantakin mo nang hingi ako ng coffee at saka milk, wala kang binigay. Puro false. Pag niran natin to, totally makukuha nating sagot is 0. Diba? False na. So, pag ginawa nating true yung coffee, niran natin, tapos false naman yung milk, false pa din yung result, di ba? Kailangan para makakuha tayo ng true sa n na logical operators, kailangan both of the statements are present. Dapat pareho silang true. Kasi ang hinihingi sa'yo is coffee and milk. Ngayon, napaliwanag na natin yung n. Paano naman pagka or? So, ganito naman yan, guys. So, yung or, ito yung code niya. Dalawang vertical bar. Palitan natin to. Gawin nating or. So, sa or naman, guys, sabihin natin, binigyan mo ako ng milk, true yung milk, pero hindi mo ako binigyan ng kape. Pinols ko yung kape. Pag niran ko to, true pa din yung sagot. Kahit may mali ng isa. O, di ba? 1. 1 pa rin yung nakuha natin. Bakit true pa din yan, guys? Kasi sa or na logical operators, hindi kailangan na both sila ay true. Okay? Kahit isa lang dun yung tama na agad yon. Bakit? Kasi or nga eh. It's either bigyan mo ko ng coffee or milk, diba? So, logic lang yan. Pag or, kahit alin sa dalawa, basta may tama doon, magtutrue yung ating output. Okay? Pero kapag parehas false, false na parehas, wala kang binigay, coffee or milk nga, tapos wala ka pang nabigay, pag niran ko yan, 0 na yan, diba? False na kasi kahit isa wala eh. Diba? Unlike sa n, kailangan parehas meron. Ngayon, yung not naman, paano ko naman ipapaliwanag yung not? So, ganito yan. Tatanggalin ko to. Declare lang natin yung g. So, paano ko naman papaliwanag yung not? Okay. Yung not, guys, simple lang yan. Pag sinabing not, parang nire-reverse niya lang yung value o binabaliktad niya. For example, di ba yung milk natin, false yung value. So, ipiprint ko yung milk. So, yung milk yung i-output natin. Save and then i-run natin. So, pag niran natin to, ang lalabas, 0. Bakit 0? Kasi false. Pero, pag nilagyan ko yung milk or yung value ng milk ng ganyan, guys, ng exclamation point, tapos niran ko, ang lalabas na is 1. Diba? Naging true. Bakit? Ibig sabihin yan, yung milk, ang value niya is not false. Okay? So, ganun lang yung kadali. Okay? Or pwede rin dito mo ilagay. Yan. Tapos, tanggalin natin to. So, save natin. Tapos, i-run natin. So, 1 pa din yung lalabas. Boom. Diba? Kahit false na yung value ng milk. Kasi nilagay ko dun sa output, not false. Diba? So, na-reverse. Kung gagawin ko tong true, di dapat pag niran ko, 1. Pero hindi. Ang lalabas dyan is 0. Bakit? Kasi ang nakalagay dito, not true is false. So, pag niran ko to, 0. And guys, meron nga pala akong ginawang PDF, guys, kung saan ko nilagay yung summary ng explanation ko dito. Also, yung mga codes na ginamit ko na pwede kong i-share sa inyo. So, I really think na magiging useful to kung nag-aaral ka ng coding kasi kung video ka lang manonood, medyo mahirap kasi kailangan pang mag-backward and forward, diba? Kapag ka meron kang gustong hanapin. Pero kapag ka meron kang kopyahan, guys, magiging madali sa'yo yung lahat. So, kung gusto mo siya i-download, guys, nandyan yung link sa description sa baba ng PDF learning materials. Okay? Okay, guys. So, ganyan lang. Maiksi at simpleng explanation kung paano ginagamit yung logical operators. Gusto ko pumunta na tayo sa control structure. Yun ang gusto ko. Pero hindi naman talaga tayo pwede mag-proceed sa control flow hanggat hindi natin napag-aaralan yung next topic natin. Okay? So, ang next topic natin, ang tawag dito is assignment operators. So, medyo madali lang to, guys. Kaso, medyo tricky din. So, ano nga ba yung assignment operators?